Pilipinas, ako po Senyoy ng What's News. VP Sara, hindi na ipipilit ang 500 million peso na confidential and intelligence funds. Hindi na umano ipilit ni Vice President Sara Duterte ang 500 million confidential intelligence funds na ipinopose sa 2024 national budget, ayon kay Senator Sonny Angara. Naglabas din ng official statement ngayong araw ang Office of the Vice President na nagsasaad na hindi na nila i-pursue ang confidential funds dahil sa pagiging divisive ng issue ko dito. Kamakailan na may kumalat na information leak ukol sa diskusyon ng confidential funds sa isang executive session. Ayon sa leaked info, 9 na senador umano ang bumoto na maibalik ang confidential funds sa OVP. Kabilang sa mga senador na napangalanan ay sina Senator Robin Padilla, Senator Christopher Bongo, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino, Senator Cynthia Villar, at Senator Pia Cayetano. Ayon kay Senator Cayetano, boto umano siya kung mapapanindigan ang pangailangan ng confidential funds. Mariin namang pinabulaanan ni Senator Estrada ang tungkol dito. Nakatakda namang imbestigahan ng Senate Ethics Committee ang tungkol sa naganap na information leak. Ayon sa Senate rules, maaaring ma-expel ang senador na lumabag sa confidentiality ng isang executive session at dismissal naman para sa involved na empleyado o opisyal ng Senado. At para pag-usapan ang tungkol dyan, makakasama po natin ngayon si Kuya Yeri Damang at Popoy. Galit ba ito eh? Ito napanood niyo yung video? Yung Napanood ko eh. Diba? As in, makababa ka sa mga mukha nila yung todo panic na, oh shit! Ganun. Hindi! Panoorin nyo, yung todo paliwanag na, ako actually, parang pinagtatagulan na yun, dapat wala daw nakakaalam nun kasi privado yun, ganyan. Kung sino man senador or Madalas sabihin ni Bato eh, kung sino man senador nag-leak niyan. pwede matanggal, ganyan. Pero kung pinabulaanan daw na hindi daw totoong bumoto sila ng puro daw sila unanimous na Di, yun nga. Pero, kasi bakit sila nag-i-explain? Oo. Kung di sila bumoto na pabor dun sa pag-reinstate nung confidential fund. Tapos, bakit nga sila nagpapaliwanag? Di ba? Ang sabi naman, ang lagi nila sinasabi, lalo na si Pia, ihahapag din naman yan sa publiko. Kung ano may resulta niyan. Pero yung mga points na uusapan nila back and forth, hindi na dapat daw nalalaman yun ng mga tao. Pero bakit kayo nagpapanik ng ganyan? Kasi kahit sila, mga senador mismo, alam na ayaw ng taong bayan dun sa confidential fund. Diba? Then, diba, nabalita din na si Inday. biglang Will always. Kailan yung leak? Anong araw yung leak? Kahapon pinag-usapan, no isang araw pa yata siya nag-leak. Tapos ngayon, biglang, official ayaw na ni, wag na raw. Kaya nga, naglalaro tuloy yung isip ko why? Kasi ba, itong sila Bato, in a few years, senatorial election na ulit. And bakit ba kinakampihan nila si Sara? Is it because isa si Sara sa mga presidential candidates in a few years after nung election. So kumbaga saving face na yung Sa executive session pala, yun? Limitado lang talaga nakakalam sa usapin ko. Hindi, parang ganito yun, di ba? Pag yung mga nasa plenary, nasa floor, pwede yung public, pwede kang pumunta doon, umupo ka doon sa gala, manood ka eh. Pero pag executive session, sila lang. Meron pa daw 2 aides doon. Si Senator Angara yata may 2, tapos meron pang isa. Nakalimutan ko kanino. Na parang doon yata pinupush di ba to na iyan na may mga kasalanan, parang papanagutin. Pero sino sa kaya sa tingin niyo yung nag-leak? Hindi na importante yun. Wala importante dun kasi. Hindi. Kasi, ang importante is, una, ramdam nila yung pagkaayaw ng tao dun sa confidential fund. Kasi hindi naman sila
magpapanik ng ganyan. Hindi naman sila magpapaliwanag ng kung ano-ano kung hindi sila natakot eh. Lalo na tapangalanan yung Shyam. Pero nakakaloka talaga na gusto nila ibalik yung natanggal na nga, tapos ngayon gusto pa nila pag-usapan para ibalik. Tapos 'di ba? Ano yung mga nangyayari nakakarang araw? Si Gloria tanggal din. So yung mga DDS kahit kasi Digong, di ba nagkaka-issue? Nilayasan na rin siya nung sa PDP nung isa sa mga officers niya. Wala na nga yung unity team. yun yung nasa balita eh. Kasi pinapalabas na Kamusta lang hindi yung pa unity? daw, wala daw lamat, sir. Ha? Wasak na nga eh. Obvious eh. Kaya nga daw walang lamat kasi burado. Burado na. Burado na, oo. Basag na. Basag na. Kaya Wala talagang lamat kasi magkahiwalay na. Oo. And eto na nga yung yung tipong ibig sabihin nararamdaman nila yung kung ano yung sentimiento ng mga tao. Na nako, akala natin after nung election nung 2022 mga tao madali nang mauto. Kahit ngayon yung magic nilang dalawa, wala na. Kasi silang dalawa na yung naglalaban. Oo. Pero kailangan pa ba natin hintayin? Huwag na patagay. Tanggalin na yun pareho. Parehas Oo. Tanggalin hanggang Pero magkakaroon sila ng yung Soul Survivor. Tawag doon. Designated survivor. Designated Survivor. Hindi, kaya interesado din ako doon sa Supreme Court. Oo. Kasi kapag napatunayan mali yung baka pwede ba maging impeachable offense yun? Alam ko kasi impeachable offense yun eh. Yung i-realign mo yung yung budget para doon sa bagay na hindi naman nag-exist. Na confidential fund ng OVP nung time na yun. matawag ito. Di ba may kasi iniimbestigahan ngayon kung sino yung nag-leak. At ang sabi, expel daw yung senador. Paano expel sa pagiging... Tatanggal eh. Natatanggal sa pagiging senador. Pero, tingin ko magiging niyan is yung kung sino man yung mga aides, mga ganyan. Sila yung Doon yan kasi alam naman natin ang kalakaran sa matataas na posisyon lagi may fall guy. Laging may sasalo. Alala ko tuloy yung episode ng Black Rider. Di ba? Ay nako. Pero yun nga, bali wala na yung nag-leak nun. Kasi, mali yung ginawa niya. Pero yun nga, nakita natin kung paano nagpanic yung buong siguro, nabisit din sa walang hiya tong mga to. Nakahinga na nga maluwag yung publiko na wala ng confidential fund OVP. Tapos biglang gusto niya ibalik. Ang isa pang bakit mahalaga sa akin yung sa Supreme Court kasi kung ang magiging decision ng Supreme Court dun sa confidential fund kasi ang OVP office office nga pala ibig sabihin ng OVP. Yung OVP nga ay hindi naman siya civilian agency siya wala siyang mandate na kaya lang meron dating nilalaan na confidential fund. Katulad for emergencies like yung sa Yolanda, sa Ondo, yung ganyang malalaking calamities. Pwede mo siyang gamitin doon ng mabilisan. Pero like yung COVID pala, yun, sa magandang example. Number one. Kasi baka pwede ring i-apply yun sa Office of the President. Pero kasi hindi naman civilian office yun, tama, di ba? Pero ngayon na talaga nila sinabi na divisive yung issue kaya ayaw na nila ito. So, di ba kung dati kakainitan ng todo, nagagalit pa siya sa mga umaayaw sa confidential funds ng Oo nga, di ba? Ang sabi, ang hindi sang-ayon sa confidential fund ay kaaway ng kapayapaan. Oo. Divisive siya kasi sa mga botante. Ayun, lalo siyang mapuputok. Kasi kahit yung mga nagtatanggol sa kanya ng mga kakilala ko, di na siya pinagtatanggol. Di na nga sumusugod sa mga comment sections ng diba? Wala ring script na mailabas eh. Ready na kasi yan para sa kaya kumukuha ng ganung malaking fan. Nararamdaman na niya. So, parang SMNI na lang ang nagtsatsaga. So, hindi na nila i-pursue. So, mag-e-end na to ngayon. Sa tingin niyo, confidential fund din. Matatapos na usapin tungkol dyan. Tandaan natin, ang pamahalaan ay magaling gumawa ng mga terminologies. Napapalitan na pangalan. Tingin nyo, aabot sa
budget ng 2021. Kailangan bantayan. Kaya nga baka nag-give up ko, no? Baka mamaya, tas mahilig sila mag-insert. Hanggang saan ba ang ano niya sa budget ng 2024? Hanggang saan yung usapin? Yung ano niya? Hanggang kailan? Alam ko, dapat November yan. Ano na, pasado Oo, na yan. Pasado na dapat yan eh. Actually, dapat pasado. So, yun. Abangan natin susunod na mga update patungkol sa confidential funds at ano ang mangyayari sa ano, kung mahanap ba nila yung nag-leak, kung magaganti Mahanap nila pero hindi na safe. Kung Hindi na may- yung nag-leak. kung may unit team pa ba, malaman natin yan sa mga susunod na araw. At para po sa iya pang updates at kung gusto nyo malaman ang aming opinion patungkol sa latest news, manood lang po kayo ng What's News ng FPS Media NCA sa YouTube channel po namin. Maraming salamat po at yan po ang What's News.